Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong pagpapatuloy sa ating presentasyon ng New Year's Around the World, atin pong tunguhin ang isang bansa dyan sa Europa, ang bansang Sweden. Alamin po natin kung meron ba silang mga kakaibang tradisyon at pamahiin sa pagsalubong sa taong 2026. Kaugnay niya, narito ay nahandang special report ni Bombo Jaira Hanggayo. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Magandang pagsalubong sa bagong taon sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating pagpapatuloy ng espesyal na ulat na New Year Around the World, dadali naman namin kayo sa bansang Sweden, isang bansang kilala sa malamig na klima, makukulay na ilaw at mga tradisyong kakaiba, ngunit puno ng simbolismo sa pagsisimula ng bagong taon. Matatagpuan sa Hilagang Europa ang Sweden, isang bansa na bahagi ng Scandinavia at kilala sa mataas na antas ng pamumuhay, progresibong lipunan at malalim na pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Sa kabila ng modernong pamumuhay ng mga Suweko o Swedish, nananatiling buhay ang kanilang mga kaugalian lalo na tuwing New Year's Eve na tinatawag nilang Nyårsafton. Habang ang ibang bansa ay nagsasaya sa pamamagitan ng maingay na street parties, sa Sweden naman, mas pinahahalagahan ang pagsasama ng pamilya at mga kaibigan sa loob ng bahay. Isa sa pinakakilalang tradisyon dito ay ang pag-akyat sa upuan o mesa bago maghating gabi. Sa panahong ito, ang Sweden ay nababalot ng makapal na lamig kung saan ang temperatura ay kadalasang nasa 0 hanggang negative degrees Celsius. Maikli ang liwanag ng araw at ilang lugar naman ay halos buong araw ay madilim. Ayon naman kay Bombo International News Correspondent Hazel Rose Villa, mas pinipili ng mga Swedish ang pagdiriwang sa loob ng tahanan kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Oh, malamig talaga. Usually below 0 at madalas. My snow, we hope will be a white snow because yung snow dito medyo hindi mo matansya kung kailan eh. But maikli lang din yung araw, yung sikat ng araw. Usually 3 to 4 hours lang yung daylight. Kaya it's really helpful yung mga candles on the houses kasi mas magba-brighten yung mas maliwanag at mas festive yung atmosphere. Habang papalapit ang hating gabi, unti-unting lumalabas ang ilan sa mga lansangan, mga parke at bukas na espasyo upang panuurin ang fireworks display. Ang fireworks watching ay tinuturing na mahalagang bahagi ng pagdiriwang, isang simbolo ng pamamaalam sa lumang taon at masayang pagtanggap sa bagong taon. The New Year, they're the same as us. They like fireworks. Hindi siya katulad ng Philippines na medyo talagang super loud. I would say here na nagsistart yung mga paputok nila around 11:45. And then they're gonna say all together, tillsammans, like Gott nytt år means Happy New Year. Mostly it's very, very calm here when it comes to celebrations like that. If I'm going to compare it, it's pretty much, how would I say, peaceful, peaceful here, and just more family oriented sila na just family and friends lang sa bahay, and then go out where you can see the fireworks, maybe on the hill or somewhere much bigger cities, but. Sa mismong pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, sabay-sabay na tatalon pababa ang mga Swedish mula sa kinatatayuan nila, isang simbolikong hakbang na anila ay paglukso papasok sa bagong taon na may dalang pag-asa, swerte at bagong simula. Isa pa sa natatanging tradisyon sa Sweden ay ang pagbasag ng mga lumang pinggan sa tapat ng bahay ng mga kaibigan o kapitbahay. Bagamat maaaring tila kakaiba, paniniwala ng mga Swedish na mas maraming basag na pinggan ay mas maraming kaibigan at mas maraming swerte sa darating na taon. Itinuturing naman na Red Day ang New Year's Day, isang opisyal na holiday na minamarkahan ng pula sa kalendaryo. Sa araw na ito, sarado ang karamihan sa mga opisina, paaralan at negosyo upang bigyang daan ang pahinga at oras para sa pamilya. Gayunman, hindi tuluyang huminto ang bansa. Patuloy pa rin pumapasok sa trabaho ang mga nasa essential services tulad ng healthcare, public transport at emergency response. Para sa kanila, ang Red Day ay araw pa rin ng serbisyo. That depends. It's holiday technically, but most of the people actually
works on these days, like for us, like it's double pay. We call it red days here. So that depends on you if you want to come or like work. But most likely we celebrate the Christmas 24th. So yeah, and most of the time, if you're gonna work at 25th, it's fine. 26th, it's fine. It's the same. It's the same system. That depends. And then I would say the biggest cities such as Stockholm and nearby Copenhagen, which is in Denmark, it's just 20 minutes away from me, and Stockholm is just an hour for me from a plane. So those are the big cities now you can go because they're more like lively, more vibey, and it's just more crowded. So that's what you can expect. Kasabay ng mga tradisyon ay ang mga masaganang New Year's Feast. Isa sa mga pangunahing inihahain sa Sweden ay ang smorgasbord, isang buffet-style na handaan na binubuo ng iba't ibang putahe. Kabilang dito ang pickled herring o seal na may iba't ibang flavors tulad ng mustard at cream, gravlax o cured salmon na may dill at spices. Meron ding prinskor, itong maliliit na sausage na paborito lalo na ng mga bata. Para sa main dish, karaniwang inihahain ang roast pork o baked ham, habang hindi rin nawawala ang Janssons Frestelse, ay isang tradisyonal na casserole na gawa ng patatas, sibuyas, cream at anchovies. More on meaty, salmon, steak, and some other families could have like seafood platter, but that also depends. But as I've said, it's same as what they have during Easter, Midsummer. It's nothing special, but it makes more special when it's just like the gathering itself. But compared to us in the Philippines, it's sobrang tayong naghahanda talaga ng mga kung ano-ano. Meron kasi ditong culture na they just want to serve it as it is. Hindi sila nagluluto para alam nila na 10 people lang. So the maximum of the food is only for 10 people. There's no extra, or of course there's going to be leftover, but that depends. But they're not going to exceed that much. They know exactly who will come and what will they serve. So Ang pagbati naman ng Happy New Year sa Sweden ay Gott nytt år or Happy New Year. So sa Sweden, ang pagsalubong sa bagong taon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi isang malalim na paalala ng pag-asa, pagkakaibigan at bagong simula. Isang tradisyong tahimik ngunit makahulugan. Kaya naman, advance Happy New Year, mga kabombot Star Nation! Watch out for another edition of New Year Around the World. Various celebrations of New Year in different countries. Only heard and seen on Bombo Radio Philippines. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.